Hello, magandang hapon po. Ito po si Toto Tirador, doktor na engineer pa. I'm a doctor of jurisprudence and a civil engineer. At the same time, I want to bring to you the happening around us. Importante ang isapasalubong ko sa inyo ngayong umaga, ngayong hapon, o kung umaga man sa ibang bansa, o kung gabi man sa ibang bansa, ay itong isang aktibidades na nangyayari sa City of Malabon na kung saan ay although kagayak-gayak o katuwang-tuwa yung magkakaroon ng isang housing project ang isang bayan o isang lungsod ay hindi sana natataon ito sa eleksyon. So, iyan po ang problema natin ngayon. Tapos sabi ni Jupao, dadalhin pa daw ng Iglesia ni Cristo itong si Jenny, ang tinutukoy si Jenny Sandoval. So, ngayon, kung dadalhin ng Iglesia ni Cristo, wala tayong magagawa. Karapatan po nila yan. But then, hindi naman lahat ng butante ay Iglesia. Mas marami yun ang dihamak ang hindi Iglesia. May mga Muslim, may mga Katoliko, may mga Protestante na iba. So, nasa inyo po yung tinitiwala ko naman ang kapabunuan ng Iglesia na binibigyan ko ng respeto yung kanilang desisyon kung sino pipiliin nila. But then I have only this one thing to raise the alarm. Parang ugali hindi lang naman ugali na sa lahat ng mga kandidato itong nangyayaring ito. With more vigor na ginagawa ng kahit sinong politiko. Sana magiging patas tayo. Ilagay po natin sa kamay ng ng isang professional na opisina ang pagpagawa ng bahay, pagpagawa ng kahit anong proyekto. Kagaya ng pagpagamot ng tao, dapat professional na opisina ng hahawak at ibigay niya sa PhilHealth ang lahat-lahat. At doon na, kasi pag dumadaan pa sa kamay ng politiko, mga pabahay, mga lahat, ay gagamitin po ito sa pamumulitika. Wala tayong magagawa. Ganoon po talaga. Kahit sino man ang gusto ay gusto mananalo. Kahit ano pang tribo mo, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, Pangasinense ka man, Ilonggo ka man, Waray ka man, Bicolano ka man, Tagalog ka man, o Mindanawan ka, o Muslim ka na Maranao, Muslim na Maguindanao, Muslim na Tausog, o kung anong klaseng tribo, Sambuangueño ka, ganon karamihan ang isip ng mga tao kapag napwesto po sa sitwasyon na tatakbo para kung ano man ang pwesto sa ating halalang pwesto, panghalalang pwesto, ibig sabihin. Dito, hindi exempt sa ugaling Pilipino itong si Mayor Jenny Sandoval ng Malabon. At ang kanyang beneficiary nito sa kanyang ginawa ay ang kanyang husband, direkta niya, kasi mayroong tinatag na conjugal corruption. May tinatag na conjugal dictatorship, kagaya na nangyari kay Marcos at kay Imelda. Conjugal tyranny, conjugal dictatorship ang nangyari at the biggest conjugal tip in the world, itong si Mr. and Mrs. Marcos Sr. Fact yan, hindi yan fake news. Fact news yan, hindi fake news. Yan ang gusto ko maklaro. So ito naman, ano ba ang meron dito? Bakit itinaon ni Mayora Jenny Sandoval sa panahon na mag-i-eleksyon ang pagsasagawa ng bagong proyekto? Kasi in honor to him, or in fairness to her, ay may naipagawa na siya yung St. Gregory Homes. So nagpagawa naman siya uli worth 660 million na medium rise na condominium para ipabahay daw sa mga mahirap. At ang SISTI ay tinaon ang pagpagawa ng proyekto at walang ibang ibig sabihin nito kundi pambili ng boto. Pasensya ka na, Mayor, pambili ng boto ito. So, ang proyekto po, 660 million at diyan ilalagay, ipapatayo sa loob ng Malabon City. At ang ginawa, ang bawal po sa eleksyon na magkaroon ng bidding sa April 13 bago mag-eleksyon. So April 13, ang nakalagay sa schedule ng COMELEC ay April 13, bawal na magpakontrata. Pero ang ginawa niya, March ay nagpa-bidding, nagpa-notice siya na mayroong magtatanggap sila ng kung sino mang gusto sumali sa proyekto pagpapatayo ng mid-rise housing project. Tapos,
nagsumiti, kung hindi ako magkamali, ay March, kasunod ng March, ay may pinadala ng pwede nang bumili ng tinatawag na March 14 nata yun. Mamaya titingnan natin. Pwede nang bumili ng bid documents. At ang problema ko nito, bakit ang mahal-mahal ng bid documents? 75,000 pesos. Wala na pong sasaling ibang tao niyan, ibang kontraktor. Dapat na tinitingnan ng ating pamahalaan, tanggalin po yung tinatawag na ilibre na lang yung bid documents. Ano ba yung bid documents? Plano lang yan ng building. Hindi na kailangan, dapat isi-xerox mo lang naman yan. Bakit pa papabayarin sa mga kontraktor para mas maraming kontraktor sasali? Siyempre, pag magsusugal ka na ng 75,000, mag-isip ka na kung mananalo ba ako dito o hindi. Pag 75,000 po kasi, mayroon pang babayarin 75,000. Nasa isip na po ng gustong sumali na kontraktor. Ibig sabihin, huwag ka nang bumili kung may kausap na yung ibang kontraktor. Ganun lamang po. So dapat para mawala yung tinatawag na bias sa mga kontraktor, dapat tanggalin na sa batas yung tinatawag na pagbabayad sa bid documents. Ha? So, yan po ang numero 1. So, ang nangyari dito, nang magpabiding sila, ang pagbabawal ay hanggang mula April 13 hanggang sa mag-eleksyon day, ay bawal na bawal ang kontrata. Ang nangyari, nagbidding sila, inaward nila April 14. So, dapat makukulong po dito si Mayor Jenny Sandoval. At siyempre, may conjugal ito na conspiracy. Ang husband mo na si Ricky Sandoval. Siyempre, tumatakbo siyang congressman ng Malabon. Sigurado ako na beneficiary siyang iyong husband. O ito, ipakita natin po yung anunsyo ng kanilang proyekto. Buksan natin Ang proyekto nila, nag-anunsyo sila, ito sa PhilGips, inanunsyo nila na magkaroon ng housing project ang Malabon. So kung magkaroon ng housing project ang Malabon, ay pinapaanunsyo nila sa mga tao, ito na naman si Mayor, ayos 'Di ba? Mukhang hindi ata panahon na pagpapasikat sa mga politiko pag panahon ng eleksyon. Ang papasikat nyo dapat tapos ng eleksyon. O, tingnan ninyo, ito yung anunsyo ng proyekto. Ayan. Yan ang anunsyo ng Malabon. Proposed bid-rise housing project at Guyabano Street, Barangay Potrero, Malabon. Notice of award. Biro mo nag-notice na nanalo po ang kontrakto na Wealthmore Construction and Supply Corporation. Sino kaya may-ari nito sa kontraktor na ito? Wealthmore. Titingnan natin. Wealthmore Construction Corporation. Owners. Yan. Titingnan natin kung sino may-ari. Ito, nakalagay po sa ating search sa Copilot ng AI ng Microsoft ay Wealthmore Construction and Supply Corporation is a Philippine-based construction company. According to available records, Michael Stevens G. Cheng is listed as the chairperson and chief executive officer of the company. Additionally, Janice R. Castillo is identified as the authorized managing officer. Okay, so yan po ang nakikita natin. Ayon po sa records na kinalkal po ng tinatawag na AI, Artificial Intelligence. Ngayon nakakita tayo sa record ng PCAB, Philippine Construction Accreditation Board. Yung Wealthmore Construction and Supply Corporation ay nakalagay dito po na ito ay may opisina sa National Capital Region. Ang license niya, first issue date ay June 6, 2014. License number 37982. Tapos, validly period of this license until November, last license issued November 21, 2024 to June 6, 2026. So, principal classification, general building. Category, AAA. So, ang classification siya, general engineering, specialty mechanical work, specialty air conditioning or refrigeration, specialty plumbing and sanitary work, specialty electrical work, specialty fire protection work. So, yan, ito po yung ano. Tapos,
Meron din dito, registration date, decision number. Ito ba mga project niya, no? December 19, 2022 to April 22, 2025. Road, highway, pavement, roadways, airport, horizontal structures, and bridges. So yun ang mga project niya. Ibig sabihin, in fairness to the Construction Corporation, ito ay Experiensyado Corporation, although hindi nga lang kilala. So yan po ang anunsyo. Pero makita mo sa anunsyo ng Malabon na ang award ay April 14, groundbreaking date, April 14, 2025. Ang bid price, ang project nila is costing 660 million. Pero yung bid amount is 613,800,000. Yan po ang nangyari. So, question, dahil bawal na po sa April 13 magkaroon ng proyekto, tama ba sa batas ang ginawa ni Jenny Sandoval na mag-award ng project although ang bidding ay nangyari before April 13? Tama ba yan? Kung ako tanongin niyo po, ay mali. Bakit po? Pag sinabi mong bidding ng construction, hindi lang po naglilimita ang ibig sabihin sa actual bidding. Ang bidding, entire period of the bidding hanggang sa pag-award. So, ang pag-award ay April 14. So, lampas na ng April 13, na mula April 13 ay bawal na sa COMELEC, ikukulong ka na kung ikaw may pa-construction pa rin, kung may kontrata ka pa rin. Ano naman ang katalinuhan sa likod ng Notice of Award na April 14? Ang katalinuhan po dyan na makikita mo ay sapagkat wala pong kontraktor na magbibigay ng advance, kas-advance, kung walang Notice of Award. So, kailangan ibigay mong Notice of Award saka ka magkaroon ng notice of money advance. So, therefore, sakop ng prohibition ng ating batas ang pagbibigay ng Notice of Award during election period prohibition. Ito, ipapakita ko na ngayon ang mga nangyaring na insidente dito. So, pakinggan natin yung speech ni Jenny Sandoval. Pag-amin to, April 14 po ito nangyari. Pakinggan natin. Share screen. Ito, pakinggan natin. Ito, mag-speech siya. Iyahan kong lahat na magsiupo na po tayo. Let's find our seat po. Let us acknowledge the presence of our top-performing mayor of Metro Manila, the top-performing mayor of the Philippines, and of course, ang unang babaeng mayor ng Malabon City, ang kakampi ng bawat Malabueño, Mayor Jenny Sandoval. Yan mga kakampi ng bawat Malabueño, ang pinipress list nila na most outstanding mayor sa buong Metro Manila ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat sa inyong pagdalo sa isang napakalagang araw para sa ating lungsod, lalo na po sa Barangay Potrero. Kasama po natin ngayon. Hindi naman importante sa atin yung sasabihin niya. So, titignan natin ang iba na nangyayari dyan during April 14. Ito po yun. Pinapakita ko lang na talaga nagkaroon ng ito pa, may pakita pa ko sa inyo na katibayan na nagtuloy talaga yung April 14. Ito po yun. Kung nabasa man ninyo yan, ang nag-publish po si Ricky Sandoval na husband niya na tumatakbo naman ng pagka-congressman. Okay? Itong sinabi ng husband niya. Pabahay na simbolo ng bagong pag-asa ng buhay. Saan ba yun? Nawala. So anyway, nakapublish po sa Facebook page ng kanyang husband. Yan ang gusto ko lang iklaro. So yan, Ricky Sandoval, tagumpay daw Saan ba yun? Saan ba yung tagumpay na yan? Ricky Sandoval, tagumpay na naisa katuparan ang groundbreaking ceremony para sa mid-rise socialized housing project sa Guyabano Street, Barangay Potrero, Malabon.
isang konkretong hakbang para sa proyektong pabahay ng ating lokal na pamahalaan. Yan lamang po ang magpapatunay na mayroong conjugal conspiracy na nangyayari sa pagpapatayo ng building na yan. Okay? So in other words, dahil gin-groundbreaking noong April 14, doon sa loob ng prohibition, makukulong po sila sa vote buying. Yan po abuse of government, abuse of the government resources na bidding pera ng Malabon yan eh. Tapos ginamit nyo para mapabango sarili ninyo. Dalawa mag-asawa. Sobra-sobra kayo. Bakit hindi nyo itinaon yung awarding na wala pang eleksyon? Aber? May keber ba kayo? Yan ang problema ko dito sa ating politiko eh. Mga politiko, hindi. At sabagay, hindi lang naman si Sandoval eh. Marami pang politiko na gumagawa ng ganun. So, ano pang ibang tingnan natin? Dali. Ito. So, ito naman, announcing na Malabon City Housing and Urban Development Council. Inanunsyo lang po yun. Yun na pong ibig sabihin nun. So, ngayon, babalik tayo dito. Tatanggalin na lang natin yan. Saan ba yun? Yan. Tatanggalin natin yan. So, tika muna. So, ito yung isa pang announcement nila, no? Dali, tanggalin natin yung screen na yan. Yan pong announcement nila, proposed mid-rise housing project. So, inanunsyo nila very late in the day na. Malapit ng eleksyon bago nila inanunsyo. So may sadya yan. Ang sinasadya niyan ay gustong habulin ang tinatawag na proyekto para maalaala sila ng mga taga-Malabon. So yan po ang katotohanan dito sa ginagawa nila. Vote buying po yan. Pera ng gobyerno ang ginagamit nyo, babango kayo dahil sa pera ng gobyerno. Yung proyekto na yan, Ms. Jeannie Sandoval, ay pwede po yan gagawin sa ibang araw, sa mas maagang araw. Bakit ngayon inilabas mo ngayon lang? Dali, groundbreaking. April 14. Ano ba ito? So anyway, i-out ko muna to. So, nevertheless, what is important is, hinahanap ko lang sa website ko ang mga project niya. Ito. Actually, isa pa, maliban dito, inaakusahan din, ang alam ko, inaakusahan din
si Mayor Jenny Sandoval na ginagamit niyang lahat ng graduation sa pamimigay ng kanyang mga leaflets, mga kanyang formas, mga kandidatura niya. So, hinahanap ko lang dito yung tinatawag na groundbreaking ceremony niya. May 14. Tapos yung iba namang congressman, kagaya kay JJ Suarez, at saka marami pang iba nagpapagawa, kagaya nung kay Manix Dalipi, papagawa sila ng mga super health centers at mga hospital, wala namang doktor, wala namang nurses, wala namang mga midwives, walang barangay health workers. Ano klaseng itong mga politiko natin? At labag na lamang ang mga politiko na pumirma ng impeachment kasi marami silang pera. Yan ang pinaka-problema natin. Kasi lahat po ng pumirma ng impeachment ay may premyo na 150 million. 25 million sa ayuda sa AKAP, 25 million sa AX. So iyan po ang katotohanan sa ating bansa. Ngayon, kailan tayo magbabago? Siguro mababago natin ito kung ibubuto natin ang lahat ng bago. Ang problema lang po, karamihan po sa lugar ng ating bansa, marami pong tumatakbo mga political dynasty. Wala namang mapagpilian ng tao sapagkat po ang kalaban ay political dynasty rin. Yan po ang napakakalungkot at wala na atang mga bakabuluhang mamamayan na may tapang na tumakbo. Yan ang pinakamatindi. Ang tumatakbo na lamang ay yung mga maraming pera na mga nabubuhay sa pera ng pamalaan at gumagawa pa sila ng kanilang tinatawag na dinastiya, at para mapapanatili ang kanilang dinastiya ay sila po ay gumagamit ng pera ng bayan. Yan ang nakakalungkot sa ating bayan. Sana malapit-lapit ako sa hinahanap ko. Habang naghahanap ako ay magkikwento ako. Sa Caloocan ay nakita ko mismo yung naging viral na video na kung saan ay nakikita si Mitch Kahayo na congresswoman ng Caloocan na humihingi ng kapatawaran humingi ng kapatawaran sa mga tao taga Malabon at taga Caloocan na tinanggap niya po, pumirma po siya sa impeachment dahil po ay kailangan niyang maibigay ang ayuda para sa mga mamayan na taga Caloocan. So anyway, ino lang po ang problema dyan. Ito lang po sabi natin. At nangangako po ako sa inyo na pag may ipon ko na lahat ng ebidensya ngayong araw po mismo, isasampa ko ang kaso laban kay Jenny Sandoval at saka sa kanyang husband. Ang kaso ko po ay vote buying by means of using government resources to get votes. Yan lamang po ang aking pangako. So magbasa na lang muna ako kay Berso. Greed and selfishness, no difference. Pride will end in this world, full of turmoil in hearts and confusion. This world will end with more devastation than what happened in Hiroshima more than 80 years ago. We will never recover from nuclear destructive weapons stockpiled till to this day. People in the world will never learn bitter lessons in history. Only their pride, greed, selfishness, indifference pursue them. Ang ganda ng sinabi mo, sir. Soothing and meditation, ayos lang yan. Kaya dapat natin iboto ang mga sikat, mga politikong dinastiya. Ayun. White Proboros, using government resources to influence voters. Tama po yan. Cynthia Gabriel, Rodriguez Marcolita, Bundok ba? Ay, nangampanya. Armando David, sana tapat silang mag-award sa mga nanalong bidders. Ang problema lang, advance po, hindi po sila makakuha ng advance money kung hindi sila magbigay ng notice of award. Ang problema sa notice of award ay binigay nila ng Malabon sa contractor. April 14 na, bawal na. So bakit nila ibibigay? Kasi po, pag hindi po ibigay ang notice of award, walang kasiguruhan ng contractor, so hindi magbibigay ng cash advance ang contractor. So para mapilitan magbigay ng cash advance ang contractor, dapat ibigay mo ng notice of award para hindi na mapunta sa ibang contractor. Ganon po yun ang nangyari. So Cynthia Gabriel, Armando David, sino pang iba?
si Endless Love, M924, George Lacoen. Yan lamang po ang ating vlog sa ngayon. Hanggang dyan lamang po tayo. Maraming salamat po. At taga Malabon, mag-isip-isip kayo. Tanggapin yung pabahay na yan. Para sa inyo yan. Pero babayaran nyo yan. Kasi may monthly. Ibig sabihin, hindi po lahat yan libre. Nagninegosyo pa sila dyan sa mga monthly na ibibigay ng taong kukuha. Ganun na po kasimple. May corruption din dyan sa kontrata. Ang kinatatakutan ko dahil may kuha ng pera ay magiging low quality ang trabaho dahil bibili ng substandard, mas murang materialis ang kontraktor dahil magbibigay pa siya ng pera kay Jenny Sandoval. Jenny Sandoval, wag ka na magmaang-maangan na hindi ka tatanggap. Oh. Naamlo ko na, bahala ng Iglesia ni Cristo, baka baguhin nila yung kanilang endorsement. Wag niyo na po i-endorse ito. Walang ibang pakay nito kundi nagnanakaw. Maraming salamat.